Okay, good evening, January 24, Tuesday. So, nagkaroon tayo ng breakdown. Breakdown from the trend line. So, ini-expect natin na magkakaroon ng higher low, Higher low. So, higher low somewhere here. Yan. Last week, because of this candle. Then, Monday, gap up. Ibig sabihin, lumundag pataas. Di ba, merong news yung giyera. Yung giyera kasi sa pag ganyan, usually ang gold tumataas. Pero tumaas naman siya. Ayun, tumaas siya. But lumalabas ngayon, ginamit lang yon to manipulate the market. Kasi yung market is trillion and this is worldwide. Kaya nga may Asian, may London, and may New York. Imagine niyo gaano kalaking pera ang umiikot sa Forex pagka talagang marunong ka. Hindi retailer tayo. Paano yung mga malalaking institusyon? So, dito talagang malaki ang kinita ng mga institusyon dito. Kaya, after ng opening ng Monday, bumagsak. As expected kasi tataas. So, everybody is nakabay. Nakabayan. So, the news is parang lumalabas, ginamit para yung mga institusyon, since nakabayan sila, yung mga institusyon ngayon, magsesell. And the moment na mag-sell yung institusyon, magda-drop yung price. Yan. Medyo malilito pa kayo dyan, pero unti-unti nating gagamitin yan para mas maintindihan nyo the three psychology of the market. On my opinion, yung candlestick psychology is the total or the result of both retail psychology and the institution psychology. Si institution kasi, yun nga, sabi ko, nagtitrade siya based on the pattern, while the institution, binabantayan niya yung galaw ni retailer. Dun sa entrapment o trap na ginagawa nila, because they have lots of money, they can move the market. Kaya nilang pagalawin yan. Ngayon, magsi-shift tayo sa naka-daily tayo. Magsi-shift tayo sa line chart. Ito, from candlestick chart to line chart. And then, lagyan natin ng trend line. Ayan, trend line. Ayan, yung mga swing high, di ba, swing low. Swing high yung pag umikot yung price na ganun, pababa. Ayan, Pag swing low naman, umikot yung price galing sa lalim, papataas. Ayan. So, lagyan natin ng mga trend line yan. Lalo na itong nasa baba. Ayan. So, obviously, ayan na siya. Breakdown. Nag-breakdown siya from this line. So, kung ititrace natin, this is low. Higher low. Regardless kung di naman saktong-saktong tinamaan ng trend line yan, still this is low. And this is higher low and this is higher low. This is high. This is higher high. And this is higher high. So, if this is not higher low, what happened? Ibig sabihin, dumiretso yung price. Pero, hindi siya ideal na magpantay.
para masabi nating na break yung structure nito from here, na break yung tinatawag na BOS, kailangan ito is bumaba kesa dito. Yan, yan. Mag-close yung price kahit sa ilalim nito. Magkaroon ng candlestick na na-close dito, somewhere dyan. Pag ganun nangyari, this is now your new low. If this is higher low, this is not higher low anymore. This is new low. So, pag nagkaroon ng ganyan, mag-expect na tayo na magkakaroon ng retracements. Yan. Siyempre, yung retracement yan, kung magtutuloy yung downtrend, we will have another lower high. It should be lower high kasi obligado mas mababa rito. Yan. So, dito ngayon tayo mag-aabang. Maaring next week, kasi, maaring Friday, magre-retrace yan. Maari So, I'm not saying na magre-retrace. We have to wait for candlestick formation dito na magre-retrace siya. Pero, hindi naman ibig sabihin, pwedeng diretso yan doon. Pwedeng magsa-sideway yan ng matagal dito. Yan. Pwedeng ganun yan. Pwedeng. So, we will observe the market, lalo na yung closing hanggang mamayang madaling araw. Kung yung candlestick ay magko-close below dito. So, yung iba, nagtatry pang pumasok, but this is already critical para sa akin. Nag-take profit na ako, okay na ako nun. So, ayoko nang sugalan pa to. Kasi baka mamaya, ang pag kanya, mabilis lang, sabay balik din kaagad. Pwedeng ganon. Okay, thank you.